sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, araw ngayon ng Martes sa 30 sa buwan ng Disyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pangulong Bongbong Marcos nire-review ng 2026 National Budget. Ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey mas mababa kay VP Sara. Bilang ng mga nasugatan sa paputok, sumampa na sa 100 at dapat na po isang araw bago ang bagong taon. MPDO Manila Police District ang may persons of interest na sa pagsabog ng paputok sa Tondo na ikinasawi ng isang 12-year-old na bata. Blockchain technology sa Kamara ay susulong ni Speaker D sa 2026. PNP-ACG Ombudsman sinimula na ang koordinasyon para sa forensics ng computer files ni Cabral. Bride-to-be na nawala na nasa mabuting kalagayan na nakauwi na rin sa pamilya sa Quezon City. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sinimula na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang masusing pagre-review sa Ratified 2026 General Appropriations Act upang matiyak ang integridad, legalidad at epektibong pagpapatupad nito. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ang pagsusuri ng matiyak ng pambansang budget ay sumusunod sa lahat ng legal at technical requirements at tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Inaasahan namang aabot ng humigit kumulang 1 linggo ang naturang review. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maantala ang operasyon ng pamahalaan kahit pa umabot sa reenacted budget ang proseso. Binagyang diin ng palasyo na mahalagang masusing pagbusisi upang mapanatili ang fiscal discipline at masiguro na ang pondong mula sa buwis ng taong bayan ay magagamit ng husto at wasto at mapapakinabangan ng publiko. Samantalay pinagmalaki ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang transparent process na kanilang ipinatupad sa approval ng 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Umaasa ito na sa mga susunod na kongreso gaya ng 21st, 22nd at 23rd na ito rin ang proseso na kanilang susundin. Simula sa proseso ng budget sa committee, plenary at BICAM ay naka-live stream at nakikita ng taong bayan. Walang midnight insertions, walang for later identification at walang item na walang malinaw na program of work, location na may eksaktong coordinates at timeline. Sabi ni Zubiri, ang mga amendment mula sa mga senador ay hindi masama kung ito ay para sa kabutihan ng ating mga kababayan at hindi ito pagkakakitaan. Sa ngayon na aprobado na ang budget ay nasa kamay na ng ehekutibo kung paano ito ipatutupad. Pakinggan at panuurin po natin si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. So the ball now is with the executive. And I hope that these new measures that we have put in place in the budget process will be carried over in the next Congress, Mr. President. We have 2 years to go in the 20th Congress. I'm hoping, and I know while we are still there, the good Senate President, myself, the Senate President Pro Tem, the leadership of the Senate, we will make sure that this will be the new norm for the 20th Congress. Sana po pagdating sa 21st, 22nd, and 23rd Congresses, ganito pa rin ka-transparent ang gagawin nila, Mr. President. This should be the new normal for the budget process. Samantala, sa iba pa ang mga balita, kung ikukumpara kay Vice President Sara Duterte, mas marami pa rin ang hindi na nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling survey ng Pulse Asia ngayong December 2025.
Batay sa resulta ng survey ngayong December, 48% ang disapproval at 47% naman ang hindi nagtitiwala. Sa kabilang panig, 56% ang approval rating ni Vice President Sara habang 54% ang kanyang trust rating. Ayon sa Pulse Asia, halos hindi nagbago ang sentimiento ng publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa kung pagbabatayan ang kaparehong survey noong September at December ng kasalukuyang taon. Binanggit ng survey firm na halos kalahati ng populasyon ay duda sa trabaho ng Pangulo habang 34% lamang ang kumbinsido sa kanyang performance. Mahigit sa 56% ng respondents naman na nagpahayag ng positibong assessment sa performance ni Vice President Sara habang 24% lamang ang dismayado. Pagkontrol sa inflation ang pangunahing pambansang suliranin na kailangan na agad tugunan ng administrasyon. Ayon sa latest survey ng Pulse Asia, lumabas na mayorya o 59% ng mga Pilipino ang nagsabing inflation ang pinakamahalagang isyung kailangan aksyonan kaagad. Sumunod dito ang paglaban sa korupsyon sa gobyerno na may 48% at ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na may 39%. Kasama rin sa mga pangunahing alalahanin na ang pagtugon sa kahirapan, paglikha ng trabaho, paglambad na sa kriminalidad at iligal na droga. Samantala, 57% lamang ang nagbigay ng positibong rating sa pamahalaan kaugnay ng pangangalaga sa kapakanan ng overseas Filipino workers. Isinagawa ang survey mula December 12 hanggang 15, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na respondents sa buong bansa na may positive o negative 2.8 margin of error. Samantala, nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na dapat magsilbing gabay sa paghingi ng pananagutan at integridad sa mga namumuno mga prinsipyo ni Jose Rizal. Ito ay batay sa mensahe ng Pangulo sa paggunita ng ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Rizal. Para sa Pangulo, si Rizal ay modelo kung paano maging isang tunay na Pilipino na may malinaw na hangarin para sa bansa. Hinimok nito ang bawat isa na tularan ng pagmamahal sa bayan ng pambansang bayani. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na magkaroon ng lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Yan ang mensahe ng pangalawang Pangulo ngayong ginugunita ang ika-129th na taong kabayanihan ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Ayon kay VP Sara, sa paggunita sa sakripisyo ni Rizal, huwag hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Anya, ang tunay na pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula at nagmumula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa komunidad at mga institusyon. Panoorin at pakinggan po natin ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Ginugunita natin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Samantala, sa iba pang mga balita, umakyat na sa 140 ang bilang ng mga naputukan isang araw bago ang salubong sa bagong taon. Ayon sa Department of Health, mas mababa pa ito ng 23% kumpara sa mga nakaraang taon na mayroong 182 cases mula December 21 hanggang December 30. Ramihan dito ay edad 19 pababa habang 32% naman ang edad 20 pataas. Pinakamababa sa mga ito ay dahil sa pinakamarami sa mga ito ay dahil sa 5-star, boga at iba pang hindi matukoy na uri ng paputok. Natukoy na ng Manila Police District ang ilang persons of interest sa pagsabog ng paputok sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng isang 12 anyos na lalaki at ikinasugat ng isa pang menor de edad. Sinabi ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines na nakikipag-ugnayan ang pulisya sa iba pang concerned units para sa karagdagang investigasyon. Dagdag ni Ines, malalaman nila sa pagsisiyasat kung mayroong criminal liability ang mga person of interest na tinitignan. Nangyaring insidente noong
noong Linggo, December 28, sa kanto ng Lorenzo Street at Jose Abad Santos Avenue sa Tondo. Batay sa inisyal na investigasyon, nakapulot ng paputok ang dalawang bata at sinindihan ito gamit ang disposable lighter na nag-trigger ng malakas na pagsabog. Idiniklarang dead on the scene ang isang biktima habang patuloy na nagpapagamot ang isa pa sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Tabing 9 na minuto na makalipasong alas 5 ng hapon. Inaasahan naman ng mga tindahan ng lechon sa Laloma, Quezon City ang dagsa ng mga order bukas, December 31, dahil nais ng mga mamimili na may sariwang lutong lechon para sa lubong ng bagong taon. Ayon sa ilang may-ari ng lechonan sa Laloma, nasa pagitan ng 12,000 hanggang 25,000. Depende sa laki ang presyo ng lechon. Magbubukas sa maaga ang mga lechon shop sa Laloma at mananatiling bukas hanggang 10 o hanggang alas 10 ng gabi dahil sa inaasahang dami ng mga order. Siguro partner, dapat tingnan din natin kung umakyat ang bentahan ng amlodipine at saka ng Kasi ng asorbastatin. marami dyan ang talagang hindi makakapag-control. Pero kailangan sikapin nyo po na kontrolin ang inyong kagustuhan kumain ng makolesterol pero Oo. masarap na lechon. Yung isang araw, yung lechon dito, yung pig, ano bang pangalan nun? Yung Oo nga. yung galing Cebu. Sarap. Cebu bang- lechon. ano bang- oo. ano bang- Ano bang brand nun? ano bang Ano bang title nun? Ano bang lintres na lechon yun na simula sa balat hanggang sa Kahit walang sausawan, no? hanggang Masarap. sa Oo. himay-may, no? Hindi na nga natin pinachop eh. Oo. Alam mo, Anong tawag doon? Kinukurot na natin. lintik ang sarap ng tinamaan ng Hindi ka naman nahilo Ha? pagkatapos. Ay, hindi naman ako nahilo, pero buti naman. Iba talaga ang tama ng iba ang tama ng taba sa katawan. Kahit sabihin nyo na once a year lang yan, ingatan pa rin po ang inyong mga puso. Lahat tayo. Pero kung talagang hindi kayo makakapagtiis at makakapagtimpi, ay basta balansehin nyo lang ng damo at saka ng prutas. Damo talaga. Oo. Baka ibang damo naman yung maisip nila. Gulay po. Gulay. Dahon. Green, leafy. Yes. Yan ako talagang Gulay po. pagkasarap naman ng mga handa ngayon, partner. Ano ka naman Sarap kumain kasi naman Di ba talaga. pwedeng araw-araw na lamang tayo kuha kahit iba-ibang pwede ba mag-invento tayo ng araw-araw na okasyon yung Para araw-araw din may kainan at selebrasyon. araw-araw ding malago ang ekonomiya. Pwede rin. Araw-araw ding may bonus. At may raffle. Sana nga. Sana all. Samantala, ang arestado naman ang isang 27 anyos na lalaki dahil sa illegal na pagbebenta ng paputok sa Toril Public Market sa Davao City kahapon. Ayon kay Major Cheryl Bautista, mahigpit nilang binabantayan ang sinumang gagamit, gagawa at magbebenta ng illegal na paputok. Inilunsad ang nasabing entrapment operation matapos mag-monitor ang mga otoridad sa gitna ng firecracker ban sa lungsod. Samantala, mahaharap ang suspect sa paglabas ng city o paglabag ng City Ordinance 069-02 at Republic Act 7183, batas na nagbabawal magbenta ng paputok at iba pang pyrotechnic devices. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik kami ni Karen. Pangalawang buhos mo ng mga balita sa aming pagbabalik. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo.